ang mapagkakatiwalaan. Nagtitiwala sa ABS-CBN News and Current Affairs. Eksplosibo! Dalawang magkaiwalay na insidente ng pananalisik. Huli sa CCTV. Estilo ng salisigang. Ito yung babanggain siya. Ibubuking ng XXX. Eksplosibo! Magulang ng isang menor de edad na dalagitang nagtanan, nagpaayuda sa XXX. Expose. DOST Office sa Calapan Oriental, Mindoro na ginawang karinderya ng isa nilang empleyado. Ano ito? Ito galing-galingan. Tinutukan ng XXX. At yan ang mga istoryang dapat niyong abangan ngayong gabi. Ito ang eksklusibong expose. Sari-saring chichirya at ulam. Ito po ang pangkaraniwang paninda sa isang establishmento na pinasok ng XXX sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Pero ito pong kainan ay opisina pala ng DOST. Sus Mariano Kaindo, tara ho, samahan niyo po kami na umorder ng aksyon para dito sa opisina ng gobyerno na ginawang karinderya. Lamesa, upuan, computer, mga dokumento at mga papeles. Mga empleyadong nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes. Ganito ang araw-araw na nakikita sa isang opisina. Pero sa Calapan City, Oriental, Mindoro, isang opisina ng pamahalaan ang ginawang karinderya at kainan ng mga empleyado. Yan ang impormasyong inilapit sa XXX ng isang concerned citizen na nagtatrabaho sa harap ng naturang government office. Doon sa pinagtatrabahuhan ko po, sa tapat nun, may government office, DOST. Nagtataka po ako kung bakit parang ginawang karinderya doon. Kasi nga po, may kumakain, may nagtitinda doon, dami pong bumibili doon. Tapos po, lahat ng nagtatrabaho doon sa office namin, doon din kumakain. Nagtitinda sila po ng mga chicherya, kanin. Pero bukod sa mga pagkain yun, nagsiserve din sila ng alak po. Meron po silang tindang alak. Beer, ganon. Pwede ka pong bumili na kahit araw, gabi. Ganon po. Bilang bahagi ng aming pagsisiyasat, isang XXX asset ang aming pinapunta sa Calapan City, Mindoro Oriental. Pagpasok pa lamang sa DOST office, bumungad na agad sa aming kamera ang mga kalderong ito. Sa harap nito, may mga lamesang pwedeng pagkainan ng in-order na pagkain. Noon, kapansin-pansin ang mga taong bumibili at kumakain doon. Tila iba't iba pa ang propesyon. Anak ng bakang dalaga, asan dito opisina? Ito'y malinaw na isang karinderya. Ano ito? Ito galing-galingan.
Dahil sa ebidensyang video na yun ng aming asset sa Calapan City, Mindoro Oriental, malinaw na may irregularidad nga sa naturang opisina. Kaya naman agad na akong nakipag-ugnayan sa main office ng Department of Science and Technology para magpaayuda at magpasama sa nabuking naming opisina de Carinderia para sa isang on-the-spot inspection. July 11, Miyerkules, nagpunta kami sa Calapan City, Oriental Mindoro. Pagdating namin sa pakay naming opisina ng DOST doon, nagulat kami. Dahil ang mga nakahilerang kaldero na kagabi lamang ay nakuhan pa namin, aba, wala na. Pero ang mas nakakagulat pa, tila inaasahan na nila ang aming pagdating. Inaasahan niyo ba darating kayo? Ay, hindi po. Kasi parang may report lang sa akin na baka po daw darating kayo. Opo. Ay, di kami po ay naandito naman. Hindi naman kami naalis ng opisina. Opo. Paano niyo nalaman na darating kami? Ay, kasi may balita kami na gayon. Ay, Ano pong balita? Sino pong nagbalita sa inyo? may message po sa akin dumating. Opo. Sino pong nagpadala ng message? Galing sa ating regional director. Kay Regional Director. Yun na po ang totoo. Rivera. Opo. Ano po sabi niya? Ay, sabi po niya, ay darating po daw kayo, kaya dapat maasikaso kayong maigi. Opo. Ba't daw po kayo may darating? Ano po sabi sa inyo? Ay, hindi ko po alam kung bakit gayon. Baka Ano po yung message sa inyo? Dinext lang po ba kayo? Nakausap ko po na darating kayo. Ay, palagay ko po may reklamo sa amin na kung ano-ano. Pero kami po ay naandito nga ho, may kantin. Kasi dito kumakain yung mga taga-ospital. Opo. Tsaka kami mga empleyado, dito rin po kumakain. Nasaan na yung kantin? Ay, ang kantin naman po ay inalis na namin kasi wala na namang saysay. Kailan pa po? Bali ngayon lang kami nag-umpisa po. Nag-umpisa na ano po? Pag-alis ng kantin. Eh yun naman pala, inalis na ni na Chief kagabi ang karinderya. Ano po ang utos sa inyo ni RD, yung Regional Director? At doon sa message kahapon. O ay yun nga po, sabi sa amin kasi may problema nga daw po. Ay, kailangan maalis na natin yan dahil tayo ay delikado na. Yun lang po. Delikado daw po. Ba't kaya? Anong... Ay, hindi ko rin po Ba't po alam. kaya delikado? Bakit ganun? Mm. Kasi kami naman, napasok ko lang. 8 to 5, uwi, pasok, uwi, pasok. Hindi, pero bakit ito delikado? May masama ho ba sa kantin? Ay, yun ang sabi sa akin mo parang sabi, kailangan kasi opisina ay dapat wala nito. Natumbok niyo po, Chief. Opisina po kasi yan at lalo na pag-aari pa ng pamahalaan. Kaya hindi niyo po dapat ginawang karinderya. Bakit po pinayagan nyo, yung empleyado nyo na magtayo ng kantin dito? Kayo po yung pumayag doon. Hindi, sa katunayan talaga, hindi po ako pumapayag. Apo. Ay, ang problema nga, ay naumpisahan na nila, hindi naman ako basta makakontra. Pero kayo po, hepe. Oo, sinabihan ko naman po sila. Ay, naku, kayo pala si Aling Daisy. Ano bang, kamusta po kayo? Ano bang... Nang mga oras na yun, naroon din ang mismong may-ari ng kantin, si Daisy Paigaw, na empleyado rin ng naturang tanggapan. Magkano ba kinikita nyo sa kantin sa araw? Sa isang araw po, minsan 1,500, linis na po yun. Minsan 1,000 din Sa po isang pala araw? po Sa isang araw. Kung malaki ka nakita nyo. Nakakapagtrabaho po ba kayo dito ng... Ay, nakakapagtrabaho naman po. Kung puro kantin na lang Hindi inaasikaso? naman po, dahil may mga kasama naman po. Ito po, tanong ko sa inyo. Bakit po kayo nagtitinda ng beer? Hindi naman po ako nagtitinda. Yung baga po, i-request lang ng suki ko na after office hour, makapag-inom sila. Pero konti lang naman po. Hindi naman po araw-araw yun. May tinda po po, pero hindi naman po mga hard lang. Ano lang po naman. Hindi naman po yung araw-araw na may nagiinom po dito. Ano po, mga tuwing kailan lang po may inuman? Minsan po mga Friday, gano'n. Friday. Saan nyo nilagay yung mga tinda nyo? Ano ang binaan? Inalis. Doon po, sa likod, mga tinapay. At dahil booking na, ipinakita na rin sa amin ni Daisy
ang mga iniligpit nilang tinda. Ano ba to? Ano yan sa mukha? Pagpaganda, si Chancho. Ito. Tapos yung mga libote niyo, nasaan? Nalisunan po. Ito, may tinda pa pala. Ano ba to? Ayan nga po sana. Gagawin yung laing. Ilalaing namin. Bigas. Yung mga Nasaan yung mga beer? Saan yung nilagay? Ininom na? Maya-maya lamang, dumating na ang DOST Director ng Region 4 na siyang aasiste sa amin para sa gagawing on-the-spot inspection. Diretsahan ko na siyang tinanong hinggil sa pag-utos niya kay Chief Sales na iligpit na ang karinderya dahil kami darating. Bakit po, parang ang nangyari po nun, parang pinalinis po yung lugar para wala kami abutan. Hindi kasi nga ako, nabigla ako doon sa report ngayon. Kaya ako siya na tumasok ako bibig. Kaya nagalit ako. Sabi ko, tinanong ko yung aking mga division chief po, anong decision ang gagawin ninyo? Hindi na pag-saisahan nga namin na ipatanggalin na. Oo po. Kaya lang po, ang totoo po no, kaya po kami lumapit kay Executive Director Rodriguez at sa mas mataas pa sa kanya na si Agnes Casambre, para po masamahan nyo kami na makita nyo ng personal yung hindi tamang operasyon. Ang pangyayari po, ang termino po namin, parang sinunog nyo po yung lakad natin, parang ganun. Yun po ang napagkakasundo namin ng aking mga division chief kasi nga nakakaya dahil sabi nga doon, kaya nga sabi sa akin ni Director Rodriguez siya, sagot mo yan. Sabi ko, hindi, papaliwanag ko na lang ho na gano'n. Opo. Wala nga ho tayo inabutan. Ngayon po, hindi, ngayon no, sabi ko, totally, hindi na namin papayagan. Tingin niyo po ba kayo bilang regional director, wala ko pa kayong pananagutan doon, lalo at meron aware naman po pala kayo sa existence nito na isang labag po sa batas. Di mangyayari nga ho, meron din akong pananagutan doon. Kaugnay nito, pinuntahan na namin si Executive Director Luis Napoleon Casambre para ipaalam ang aming natuklasan. Ano po tingin nyo sa ginawa ng inyo pong mga opisyal sa baba na pinalinis pa po yung parang crime scene? Well, it is definitely suspicious. If you want to catch somebody in the act, it should be covert. Di ba? Pero sa kaso po na to, yung mas mataas, inutusan yung baba, nalinisin yung mali. Ano po yung logical thing na papasok po sa isip ninyo? Bakit? Diba? I mean, it begs the question, bakit? Diba? When I called the executive director, I asked, we want to send a team with Anthony Tabernas to inspect the office. They need somebody to accompany them. Then, sabi ko, hey, Joe, bahala ka na. Later on, you called me and told me that the office was being cleaned already. So I called Joe, bakit ganun? And then he explained, well, sir, tinawagan ko yung regional director. So tingin niyo po meron pong effort to cover it up? Well, it looks like it, from what you explained or what you were telling me kanina. But eventually, inamin din nila. Ano po ang specific action po na gagawin niyo bilang undersecretary in charge of this office? Definitely, we will investigate it. Hindi lamang ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na pawang mga representante ng pamahalaan ang dapat may kaayusan at katinuan sa bawat sinusukat na aspeto, kundi maging ang tanggapan na kanilang pinagsisilbihan at pinupuntahan ng taong bayan. Kaya't kailangan sa bawat tanggapan maayos, malinis, at may dignidad. Pero nasaan ang dignidad sa isang opisina ng pamahalaan na ginawang tindahan at inuman? Kung mistulay, binaboy ang dapat sanay sentro ng kaayusan. Hindi lamang po sa tao ibinibigay ang respeto, kundi maging sa mga lugar na sumisimbolo sa gobyerno. Kahit ito pa man ay maliit na espasyo lamang na konkreto.